Yun, no, so ngayon, ito ay pag-usapan ito tungkol sa pangyayari dito sa atin no, sa mundong ito. No, so, bakit nangyayari itong mga kaguluhan, may mga patayan, gira, no, lahat ng uri o mga kasamaan na ginagawa ng mga tao. Mayroong mga panlilinlang, greedy, kasakiman, mga immoralidad, adultery, idolatry, o ano pa man lahat ng mga uri ng mga bagay no, na yung mga bagay na binabanggit ng Panginoon na ayaw niya no, na gawin ng tao. Marami mga tao kasi nagtatanong kung mahal ng Panginoon ang tao, bakit hinayaan ng Panginoon na mangyayari ito sa mga tao? Bakit hinayaan niya? Bakit hindi niya ito, kumbaga, sinasabi na pigilan? No? So, hindi ba, kumbaga, kinalimutan ba tayo ng Panginoon? Hindi ba niya tayo minamahal? Bakit niya ginagawa ito? So, ang sagot niyan kasi, hindi ko alam kung, kasi bawat sagot sa mga ganitong klaseng tanong, bawat tao, may kanya-kanyang sagot. Ang para sa akin kasi, ang Diyos hindi humihiwalay sa tao. Ang tao ang humihiwalay sa Panginoon. Nangyayari itong mga kaguluhan na ito, mga patayan, war, idolaters, immoralidad, ginagawa ito. Choice ito ng tao. Choice ito ng tao. Hindi ito gusto ng Diyos na gawin ng tao. Ngunit pinipili ng tao ang ganitong mga gawa. Sa tingin nyo ba gusto ng Panginoon na ang isang tao mamatay sa kanyang kasalanan? Ang ganitong mga klaseng uri ng mga gawain o mga kasalanan, isa itong uri ng kasalanan na nakakamamatay. Itong mga kasalanan ito isang dahilan upang tayo ay humihiwalay, or ito yung dahilan humihiwalay tayo sa Panginoon. So hindi niya ito kagustuhan. Ang sinabi nila, bakit hindi ito pipigilan ng Diyos? Bakit hindi pinigilan ng Diyos ito? Bakit hinayaan niya lang? Pinadala niya ang bugtong anak na si Jesucristo na sa pamamagitan niya na maniwala at manalig tayo sa Kanya. Isa itong warning or isa itong mensahe, pag-ibig ng Diyos na pinadala niya ang bugtong anak na si Jesucristo upang pigilan ang mga tao na gawin ang ganitong uri ng kasamaan. Kung tayo ay mananampalataya o mananalig kay Kristo Jesus, magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ang tao, mas pinipili pa rin nila ang paggawa ng kasamaan. So, itong bagay na ito, choice ito ng tao at hindi ito kagustuhan ng Diyos. Si Kristo, naalala nyo kung sinasabi na Jesus Christ is the Prince of Peace. So, siya ay kapayapaan. Kung ang tao wala kay Kristo, hindi talaga magkaroon ng kapayapaan ng tao. Nandoon siya sa kaguluhan. Kasi nga, pinadala ng Diyos si Kristo upang ang tao manalig, malayo tayo sa maling pinipili nating choices. Sa simula pa lamang, pinapili na tayo ng Panginoon. Kung anong daan ang ating pipiliin, kung anong daan ang ating tatahakin, kung anong buhay ang ating pipiliin, pinapili na tayo, which are life and death. Mamili tayo sa dalawang yan, isa lang ang piliin mo. Kung ano man yun ang iyong napili, yun na yun ang magiging iyo. Ngunit maraming mga tao na hindi nila pinili ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, mas pinili nila ang gawin ang mga kaguluhan. Terrorism, immorality, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sexual immorality, rape, war, greedy, kasakiman, lahat ng uri na yan na binabanggit, yung mga bagay na yan, hindi yan kalooban ng Diyos at hindi kailanman ginusto ng Panginoon na gawin yan ng tao. Yung mga kasalanan na yan, kailanman hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Ang Diyos, minamahal niya ang mga makasalanan, ngunit hit na hit niya ang kasalanan. Kung ano pa yung mga bagay na hit or ayaw ng Panginoon, yun pa yung minamahal ng tao at pinipili ng tao. Kaya dito, sa ganong paraan, mas pinili ng tao ang kamatayan kaysa mismo sa buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So itong mga bagay na ito na pinagagawa ng tao, choice niya yan. No, so choice yan ng tao. Kung ano yung pinipili mo, that is your choice.
yun yung pinipili mo. So mag-ingat tayo sa ating mga desisyon, no? So maraming mga nagsasagot at tanong kasi, no? Iniwan na siguro tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ayon sa kasulatan na sinabi ng Diyos, na pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Pero hindi klaro, o di ba, klaro na hindi tayo iniwan ng Panginoon, kundi tayo ang umiwan sa Panginoon. Dahil tayo ang lumayo sa Panginoon, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang tayo ay hanapin, upang tayo ay kukunin, upang tayo ay ibalik sa ating pagkaligaw. Lumayo tayo, pinuntahan tayo ni Kristo upang kukunin at itutuwid niya ang ating maling mga gawa. Kumbaga, tumatahak tayo sa daan patungo sa kadiliman, sa kamatayan, sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay tinawag niya upang babalik sa daan ng liwanag sa pamamagitan niya. So, klaro na hindi ang Diyos, hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay tatahak sa kadiliman. Ang kalooban ng Diyos ay tawagin ang tao na namumuhay sa kadiliman upang ihatid sa liwanag. Klaro po yun. So mag-ingat po tayo, no, sa ating mga ginagawa. Kasi nga baka nga iniisip natin liwanag, kadiliman pala. So ano na kaya yung kadiliman para sa atin? Kung ang liwanag para sa atin kadiliman, mas madilim pa ang kadiliman para sa atin. So mag-ingat po tayo, kasi nga ang mga bagay na ito, yung mga ginagawa ng tao, hindi yan kalooban ng Diyos or kagustuhan ng Diyos. Choice ng tao. Ang sanabi nila, bakit hindi tayo pinigilan ng Panginoon? Pinigilan tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na yan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngunit ang tao ayaw maniwala at tanggapin si Kristo. So patuloy pa rin silang dumadaan doon. Kung ano yung choice na napili nila, pinagpatuloy nila. Pagdating ng panahon, doon sila gigising sa kadiliman. No? So mag-ingat po tayo. Choice po ng tao na tumatahak sa kadiliman. Hindi nagkulang ang Panginoon. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang manalig tayo sa kanya, makawala tayo sa bitag ng kadiliman at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang ipinadala, ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo. So hanggang dito na lang, and God bless everyone.